Mga ka-Star Nation, 30 minuto na ho makalipas ang ikapito ng umaga at sa pagkakataong ito, kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon ang isa sa mga kinatawan. Bakit ko sinabing isa sa mga kinatawan? Ay tatlo ho kasi sila na uupo dyan sa Kongreso ngayong 20th Congress. Kapiling ho natin si Akbayan Congressman Percy Sendanya. Magandang umaga po ang aming pagbati, si Bombo Dennis Hamito po ito. And together with me, si Bombo Jaira Hangayo. Welcome to the program, Congressman. Salamat po at magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po sa inyong mainit na pagbati, Bombo Dennis at Bombo China. Nag-una, congratulations sapagkat inaasahan niyo po ba na talagang mapupunta sa top spot ang Akbayan ngayong 20th Congress o itong nakalipas na eleksyon, May 12, 2025 elections? Alam mo, Bombo Dennis, yung aming kampanya talagang pinagbutihan namin, talagang yung mga volunteers natin on the ground kumayod ng walang bayad para tiyakin na makaupo ang Akbayan. Pero hindi natin inaasahan na ganito ka-overwhelming yung mandato na ibibigay sa atin ng taong bayan. Kung matatandaan ng mga kababayan natin, montik nang madilis ang Akbayan dito nakarang eleksyon dahil nga dalawang magkasunod na hindi tayo nakapasok o nakabalik sa Kongreso. Tas buti na lamang nagkaroon ng pagkakataon na kahit 7 months lang ay makaupo ako sa Kongreso bilang kinatawan ng Akbayan. Kaya nabigyan tayo ng pagkakataon na tumakbo uli ngayon 2025. At dahil siguro doon sa nangyaring ito, talaga namang bigay todo, buong puso yung pangangampanya. Again, Bombo Dennis, hindi namin inaasahan. Hanggang ngayon ay kinikilabutan pa rin kami. Sabi nga ng ating first nominees, Attorney Chel, kami mga nominado, mga kinatawan ng Akbayan ay shook na shook pa rin. Hanggang sa ngayon, nakita namin yung 2.7 million na boto na ibinigay sa atin ng ating mga kababayan. Mm. Oh, okay. Congressman, meron na ba kayong idea at the very least kung saan hong sektor kumbaga namayagpag yung inyong party list group dahil syempre, 'di ba, para at least mabalikan, mapasalamatan kung sakasakali. Ano hong sektor yung kumbaga talagang doon ang galing yung buhos ng sapagkat hindi na ho bago yung inyong partido sa mga nakalipas na eleksyon, kagaya nga ng binanggit po ninyo, kayo ho ay naupo din kahit papano nitong later part, saang sektor ho natin may attribute ito, Congressman? Bobo Dennis, sa totoo lang, naniniwala kami doon sa sinasabi ng COMELEC na majority talaga ng ating mga botante nitong 2025 elections ay mga young people. More than half, higit kalahati. At tingin namin, hindi malayo na yung 2.7 million, higit pa na boto ng Akbayan ay mula sa sektor ng mga kabataan at mga estudyante at mag-aaral natin. Kasi nakita naman natin ito nakaraang mga panahon, mababa yung survey natin pagdating sa mga mainstream survey firms. Nasa laylayan tayo. Pero pagdating sa mga survey sa eskwelahan, sa mga universities, lagi nasa number 1, number 2, at paminsan-minsan nasa number 3 ang Akbayan. So Akbayan ito nakaraang 2025 campaign, consistent at top-notchers sa mga youth and students. Ang akin hong katandem dito si Bombo Jaira Hangayo. Meron din hong ilang katanungan para po sa inyo, Congressman. Bombo Jaira, with your questions. Yes, Congressman. Ano po yung target ng inyong grupo ngayon, mga priority bills ngayong pagpasok ng 20th Congress? Alam mo, Bombo Jaira, ang ating partidong Akbayan ay isang multi-sectoral party. Merong higit 2 dekada ng kasaysayan at track record na ipinaglalaban ang karapatan, katarungan, at pag-angat ng buhay ng ating mga kababayan. Pag tinanong tayo anong ating priority natin na tugunan ang issue ng kahirapan, ang hirap ng buhay, ang pagtaas ng presyo, ang krisis sa edukasyon, ang mahirap na paghahanap ng trabaho sa ating bansa. At kung may trabaho, endo pa. So gusto natin puksain ang endo. Gusto natin bigyan ng disenteng kabuhayan ng ating mga kababayan. Gusto natin ipatuloy ang paglaban para sa West Philippine Sea. At personal sa akin, gusto ko ituloy ang laban ng Akbayan para sa pagkakapantay-pantay, lalo na para sa mga kapatid ko sa LGBTIQ community. So, paano po ang distribution of tasks ng inyong team, lalo 3 kayong magkakaroon po ng Congress seat? Ayan. Siyempre, magtutulong-tulungan tayo kasi hindi madali ang trabaho kung marami kang panukalang batas na gustong gawin. Pero sa dulo, ang hatian natin ay depende doon sa expertise ng ating mga kasamaan. Halimbawa, ang ating first nominee, Attorney Chel Jokno, Kong Attorney Chel Jokno, isang mahusay na abogado, legal expert sa Pilipinas,
human rights advocate. So yung human rights, justice, and education legislation mapupunta doon sa opisina ni kasamang Attorney Cheryl. At ngayon nga, buong tapang na tinanggap ng akbayan na siya ay maging bahagi ng prosecution panel. Sa akin naman, mapupunta yung mga legislation pagdating sa usapin ng pagkakapantay-pantay at labor at trabaho. Yung isa sa una nating ipa-file na bill ay yung yung ENDO bill. Gusto nating puksain, wakasan ang ENDO sa pamamagitan ng pagtiyak na mayroong security of tenure ang mga kapatid nating manggagawa. At yung pangatlong nominado natin, si kasamang Kong Dada Ismula, isang Moro IP leader mula sa Mindanao, ay tututok sa mga issue at usapin ng mga kapatid nating Moro at indigenous peoples. Kasama dito ang usapin ng mga kababaihan at iba pang sektor na nasa laylayan. Okay, susugan ko lamang po yung inyong tugon doon sa ENDO, ano? Sapagkat batay husay lang pagsusuri. Sa gobyerno mismo nang gagaling yung ilang ENDO o kumbaga affected ho nito na kumbaga hindi sila nare-regular. Meron ho kayang anong nakapaloob dito sa inyong proposal para sa tuldukan ng ENDO? Bigyan ng ENDO ang ENDO. Paano ho ito? Alam mo, totoo yan. At nakalulungkot yung balitang yan, Bombo Dennis. Ang gobyerno ang pinakamalaking promotor ng ENDO. Kasi kung makita natin, ang daming job order, ang daming contractual. Sa loob mismo ng gobyerno, pag tinignan mo naman yung trabaho nila, 10, 20 taon na nilang ginagawa yung trabaho na yon. So bakit hindi pa sila permanente? Permanente yung trabaho. So isang malaking problema yan na tutugunan ng ating panukalang batas kasi hindi lamang ang pribadong sektor ang mako-cover ng ating security of tenure bill pag ito'y naisa batas, pangunahin hindi dito mako-cover ang ating mismong gobyerno para mapilitan ang Estado na siya mismo ang mag-set ng good example na mali talaga ito nakababaldang practice ng ENDO o yung end of contract. Dahil dito, walang security of tenure, walang benepisyo at lagi nagdedelikado ang trabaho ng ating mga kababayan kahit na permanent or regular work yung kanilang ginagawa. Okay, finally, siguro Congressman, nais po namin mahapyawan lamang ito. Alam ko, tuloy-tuloy yung preparasyon ukol ho dito sa nakaamba na impeachment trial dito kay Vice President Sara Duterte and may nag-file din yata ng impeachment case against the President Ferdinand Marcos Jr. So kayo ho, bilang itong si Congressman-elect Attorney Chel Jokno, medyo hindi pa kami sanay natawagin siyang ganun. But mapagsasanayan din yan. Si Congressman Chel Jokno mapapabilang doon sa prosecution. Paano ho naghahanda ang inyong panig? Actually, matagal nang naghahanda ang akbayan even before itong imbitasyon sa atin na maging bahagi ng prosecution panel. Kasi kung matatandaan ng ating mga kababayan, ang akbayan, actually ako, yung unang nag-endorse ng impeachment complaint sa mababang kapulungan noong nakaraang taon. So yung process of preparation, nagsimula bago pa man dumating ang panahon ito. Dahil nung panahon na yun, naghanda tayo ng articles of impeachment, pero eventually na-consolidate siya into the final complaint. At yung paghanda ito, patuloy natin hanggang sa pagkalapan na mas marami pang ebidensya para ipakita sa taong bayan, sa ating mga senator judges, kung bakit dapat i-convict si VP Sara. Okay, maraming salamat po, Congressman Sendanya, dito ho sa mga butil ng impormasyon na ibahagi po ngayong umaga po na ito para sa mga taga-subaybay ng Bombo Radio Philippines. Mabuhay po kayo. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, nakausap po natin si Akbayan Congressman Percy Sendanya at sila ho yung nasa top spot dito sa nakakuha ng pinakamalaking bilang ng boto sa nakalipas na 2025 midterm elections ang grupong Akbayan, mga kabombo at mga ka-Star Nation. Tuloy tayo sa mga balita.